Kapag takot at pangamba ang namayani kay Ahaz at sa mga Israelita sa Huda at kanilang kinalimutan ang mga pangako ng Diyos na sila ay mismong bayan ng Diyos na hindi niya pababayaan, mangyayari nga ang kanilang kinatatakotang pagkawasak. Ang ibig sabihin ng Diyos, kung di makikinig at hindi susunod ng mga Israelita sa Kanya, yun ang wawasak sa kanila. Kung ating iisiping mabuti, mga mahal na anak ng Diyos kadugo ni Kristo, yun din ang mensahe ng Diyos sa lahat ng mga nagsasabing sila ay mga nananampalataya sa Diyos sa panahon natin sa ngayon. Oo nga, at may digmaang nagaganap. Oo nga, at walang langis at produktong petrolyo na nakukuha sa gitnang silangan. Oo nga, at nagkakaroon ng taggutom sa marami dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. At dito sa ating bansa, inuubos na nga ng mga magnanakaw ng mga politiko ang pondo ng pamahalaan galing sa buwis ng mamamayan. Nagkakagulo pa ang mga namumuno at nagkakawatak-watak sila dahil sa nagtuturoan sila sa isa't isa bilang siyang tunay na nagnakaw ng pera ng gobyerno. Oo, sa totoo lang, dahil dito, mahirap na buhay ang nararanasan ngayon ng maraming mga Pilipino. Pero, ang paalala ng Diyos kay Ahaz at sa mga natatakot na mga Israelita at sa Huda, at paalala sa atin ngayong kapanahunan natin, hindi dapat katakutan ng mga problema. Gaya ng hindi dapat katakutan ng problemang kaharap ni Ahaz at ng mga Israelita sa Huda. Hindi dapat pangambahan ang mga banta ng kahirapang dulot ng mga nangyayari sa kapaligiran.